Sa sandaling dumating na ang barko sa daungan, sinabi ng kapitan sa mga taong nakasakay na lumabas ng maayos sa tulay. Lumabas si Tian at ang iba at pumunta na sa lungsod. Nagulat ang ating bida nang makita kung gaano kalaki ang Demon Sea Base. Ipinaliwanag sa kanya ni Yulang na ang Demon Sea Base ay nahahati sa ilang distrito. Habang naglalakad sila ay may humintong sasakyan sa harap nila. Nagulat ang ating bida nang makita ito. Isang lalaking nakasut ang lumabas sa sasakyan na may ngiti sa labi. Nagpakilala ang lalaki bilang isang chauffeur ng Demon Sea Base ng Marshall Pavilion. Sinalubong ng chauffeur si Yulang sa Demon Sea Base. Nagulat ang ating bida nang makita ang kotseng dumating para sunduin si Yulang. Napagtanto niya na ang Marshall Pavilion ay may mas maraming pera kaysa sa inaasahan niya. Inutusan ni Yulang ang kanyang assistant na dalhin si Yu sa Marshall Pavilion. Hiniling ni Yulang sa kanilang dalawa na magpahinga doon, na may ngiti sa labi, tinanggap ni Xiaoyu ang utos. Habang tinutulak ni Xiaoyu si Yu patungo sa sasakyan, tinawag ni Yu ang kanyang kapatid. Sinabi ni Tian sa kanyang kapatid na huwag mag-alala sa kanya. Hindi kumbinsido si Yu sa sinabi ng kapatid. Hiniling niya kay Tian na sumunod sa kanya. Pinaalalahanan siya ni Yu na hihintayin siya nito. Ngumiti si Tian sa kapatid para pakalmayan ito. Sinabi niya sa kanya na susunod siya. Pinagmamasdan ni Tian at Yulang ang sasakyan habang umaalis ito. Nang hindi na nila makita ang sasakyan, naglabas si Yulang ng isang tali sa buhok at sinabi sa ating bida na kailangan na nilang magsimula sa kanilang layunin. Lumipat ang eksena, at makikita ang ibang distrito sa Demon Sea Base. Sa distritong ito, makikita ang isang helicopter na lumilipad upang tingnan ang mga taong nagtipon sa ibaba. Kabilang sa napakaraming tao sa ibaba ay sina Tian at Yulang. Sinabi ng ating bida kay Yulang na maraming mga karaniwang martial warriors ang nagtipon sa lugar. Ipinaliwanag ni Yulang kay Tian na nagtitipon ang mga martial warriors para manood, dahil hindi araw-araw ay nakakakita sila ng mga great martial warriors. Habang nag-uusap ang mga tao, napansin ng isang matandang lalaki na lumilitaw ang Dimensional Rift. Inalerto ng matanda ang iba pang mga tao sa lugar. Nang tumungala ang lahat, nakita nila ang isang maliit na kumikinang na butas sa kalangitan. Nagulat si Tian nang makita ang Dimensional Rift. Tinanong niya si Yulang kung posible bang makadaan ang lahat sa ganoong kaliit na butas. Napangiti ang Pavilion Master nang marinig niya ito. Sinabi niya sa ating bida na hindi sila maaaring pumasok sa Dimensional Rift sa kasalukuyang laki nito. Sinabi niya sa kanya na ang butas ay kailangang sirain ng may puwersa. Nagulat si Tian sa narinig. Hindi niya maintindihan ang sinasabi ni Yulang. Agad sa sinabi ito ni Yulang, isang lalaki ang nagsimulang lumutang sa hangin. Laking gulat ng mga tao sa lugar nang makita ang lalaki. Sinabi ng isa sa mga warriors sa lahat, na ang lalaki sa himpapawid ay si King Yuni. Nagulat ang lahat nang makita si King Yuni na lumilipad patungo sa Dimensional Rift. Itinuro ni Yulang si King Yuni at sinabi sa ating bida na ang lalaki ay isang king rank powerhouse. Nagulat si Tian sa narinig. Napagtanto niya na ang rank na king ay ang huling rank pagkatapos ng Grandmaster. Si King Yuni ay isang king rank powerhouse na nagmula sa pamilyang Yuni ng Demon Sea Base. Kaya't tinatawag siyang King Yuni. Hindi makapaniwala ang ating bida sa Demon Sea Base na may napakalakas na tao. Na-curious siya kung paano sisirain ni King Yuni ang Dimensional Rift. Habang nasa himpapawid, inilabas ni Yuni ang kanyang daliri sa kanyang bulsa na may matingkad na ngiti sa kanyang mukha. Itinaas ni Yuni ang kanyang daliri. Sa sandaling ginawa niya ito, naglabas siya ng kaunting enerhiya mula sa kanyang daliri. Kaagad na naglabas ng enerhiya si King Yuni, at lumitaw ang isang higanteng daliri sa kalangitan. Nagulat ang mga martial warriors sa ibaba nang makita ito. Isang lalaki ang nagtanong sa mga tao sa paligid niya tungkol sa secret technique na ginagamit ni Yuni. Nagsimulang maglabas ng mas maraming enerhiya si King Yuni. Iniyuko niya ang kanyang katawan at itinuro ang kanyang daliri sa Dimensional Rift. Sa sandaling ginawa niya ito, pinindot ng higanteng daliri ang rift. Idiniin niya ang daliri at nasira ang Dimensional Rift. Lumaki ang butas ng rift sa kalangitan. Nagulat ang mga tao sa ibaba nang makita ito. Sinimulan nilang purihin si King Yuni, na tinatawag siyang isang kahangahangang tao. Lumapag si Yuni sa lupa at dumiretso sa gitna ng karamihan.
Nang makita ng ating bida si Yuni sa harapan niya, na-curious siya sa talento ng lalaki. Nagpa siya si Tian na suriin ang talento ni King Yuni. Nang tingnan ni Tian ang status window ni Yuni, nakita niya na si King Yuni ay may isang transcendent cultivation talent at isang novice tier spatial talent. Nagulat ang ating bida na makita ang isang napakalakas na talento sa cultivation. Napagtanto niya na ang susunod na tier pagkatapos ng apex tier, ay ang pinakahuli, ang transcendent tier. Masaya si Tian na makakita ng bagong tier ng talent, at nagpas siyang kopyahin ang talentong ito. Habang pinupuri ng mga tao si Yuni, may nagsalita sa pamamagitan ng speaker. Sinabi ng tao na bukas na ang secret realm. Hiniling ng tao sa speaker na maghanda ang mga kalahok, at sinabi sa kanila na papasok sila sa secret realm sa loob ng 5 minuto. Habang naglalakad paabanti si Yuni, patuloy siyang pinupuri ng mga tao. Pinagmamasdan siya ng ating bida habang naglalakad paabanti. Naalala niyang may spatial talent din pala si Yuni. Na-curious si Tian kung paano gumagana ang talentong iyon. Gusto niya itong kopyahin, ngunit wala siyang magagawa dahil sa kanyang copy talent na 1-month cooldown. Nagpasya siyang kopyahin ang talento sa susunod na makita niya si King Yuni. Hindi lubos na masama ang pakiramdam ni Tian, dahil nakakuha na siya ng malaking kalamangan sa pamamagitan ng pagkuha sa cultivation talent na transcendent tier. Naglabas si Yuling ng relo at pouch para sa ating bida. Ipinaliwanag niya kay Tian na ang pouch ay kilala bilang isang interdimensional storage pouch, at ginagamit upang mag-imbak ng maraming bagay. Ang relo ay isang GPS tracking watch, na maaaring makita ang lokasyon ng iyong partner. Hiniling ng Pavilion Master sa ating bida na kunin ang mga item na ito. Nagpasalamat si Tian sa kanyang ibinigay na tulong. Ipinaliwanag ni Yuling sa ating bida na maaari silang mapunta sa iba't ibang lokasyon sa Secret Realm. Sinabi niya sa ating bida na gawin ang kanyang makakaya para magkita sila doon muli. Sinabi niya kay Tian na magiging masama para sa kanila, kung hindi sila makakaalis sa Secret Realm sa loob ng 1 buwan. Ipinaliwanag niya kay Tian na kailangan nilang maghintay ng 10 taon para muling mabuksan ang Secret Realm kung hindi sila makakaalis sa loob ng 1 buwan. Nagulat ang ating bida sa narinig nito. Sinabi niya kay Yuling na lubos niya itong naiintindihan. Habang nag-uusap ang dalawa, isang malaking lalaki ang lumitaw sa likod ng ating bida na may nakakatakot na tono sa kanyang boses. Tinawag ng lalaki si Yuling at nagtanong kung si Tian ba ang professional na binanggit niya. Hindi naniniwala ang lalaki na si Tian ay talagang isang great martial warrior. Tinanong niya si Yuling kung sigurado ba siya sa identity ng ating bida. Ang ibang mga warrior ay natakot nang maramdaman ang aura ng malaking lalaki. Isang warrior na nakasuot ng tracksuit ang nagsabi na ang ating bida ay tiyak na mapapahamak, dahil sa pagkakaroon ng isang mapanganib na kalaban na nakatutok sa kanya. Sinabi ng isa pang warrior na kasama ng lalaking naka-tracksuit, na mas mabuting huwag silang manatili dito malapit sa malaking tao. Nagpakawala ng enerhiya si Yuling at sinabi sa lalaking nagngangalang Ucha na igalang si Tian. Sinabi niya kay Ucha na matalik niyang kaibigan si Tian. Tinapik ni Ucha ang likod ni Tian, at sinabi kay Yuling na hindi siya pwedeng gumalang sa isang mahina na nagmula sa isang maliit na bayan at inagaw ang tiket sa kanyang kaibigan sa Secret Realm. Tinawag niya na malaking tanga ang ating bida at isang talunan. Naniniwala siyang kaya't hindi nag-react si Tian ay dahil sa takot. Nakakatuwa, walang sinabi si Tian sa tangang lalaki. Sinabi ni Ucha kay Tian na bumalik sa kanyang maliit na bayan, at uminom na lamang ng kanyang gatas. Sinabi niya sa ating bida na ayaw niyang makita si Tian sa Secret Realm. Sa pagkasabing iyon, agad itong umalis. Sa pag-alis ng lalaki, tinanong ni Tian si Yuling kung laging bastos ang kinikilos ng lalaking iyon. Hindi alam ng Pavilion Master kung ano ang sasabihin sa ating bida, at nakaramdam siya ng hiya. Habang nag-uusap sila, sinabihan sila ng announcer na pwede na silang pumasok sa Secret Realm. Nais ng announcer ang lahat ng grupo na maging ligtas at may mabungang pakikipagsapalaran. Kaagad pagkatapos sabihin ito ng announcer, isang grupo ng mga tao ang lumipad patungo sa rift. Sinabihan ni Yuling ang ating bida na mas mabuti kung sila ay pumasok na rin. Nagpa siya ang dalawa na pumasok. Ang mga tao sa ibaba ay nasa sabik na makita ang isa pang grupo na pumasok sa Dimensional Rift.
Nag-iba ang eksena, at makikita si Yu sa kotse. Nanalangin ang kapatid ng ating bida, na maging ligtas sana ang ating bida sa Secret Realm. Sa sumunod na eksena, makikita natin ang isang taong nahulog sa Secret Realm. Ang tao pala na ito ay si Tian. Na-outbalance ang ating bida nang mapunta siya sa Secret Realm. Mabilis siyang tumayo para tumingin sa paligid. Nang tumingala si Tian, nakita niya ang isang pulang kalangitan at mga lantang puno. Sa harap ng ating bida ay may isang malaking tradisyonal na bahay. Habang nakatingin sa bahay na nasa harapan niya, may tumama sa sapatos ni Tian. Nang yumuko ang ating bida upang tingnan kung ano ang nasa tabi ng kanyang sapatos, nakakita siya ng isang bulaklak. Pinulot niya ang bulaklak para mas makita ng mabuti. Nagulat si Tian nang makita niyang may hawak siyang 100-year-old spirit ginseng. Nang tumingin ang ating bida sa kanyang paligid, nakita niya ang isang malawak na mga nakatanim na spirit ginseng. Natuwa si Tian nang makita ang dami ng spirit ginseng sa harapan niya. Napagtanto niya na siya ay yayaman na. Inilabas ng ating bida ang kanyang storage pouch. Itinutok niya ang pouch sa malaking garden sa harapan niya. Kaagad nang ginawa niya ito, hinigop ng pouch ang mga spirit ginseng sa sarili nito. Nang makita ni Tian kung gaano kalaki na ang kanyang pouch, sinabi ni Tian na mahihimatay ang mata ko niyang kapatid kapag nakita niya ang dami ng spirit ginseng na nakuha niya. Nagpasya ang ating bida na tuklasin pa ang lugar para sa higit pang mga kayamanan sa paligid. Habang naglalakad, nakita ni Tian ang isang patay na martial warrior sa lupa. Masasabi ng ating bida na ang lalaki ay inatake ng mga halimaw sa sandaling mapunta siya sa Secret Realm. Napagtanto ni Tian na hindi niya dapat pabayaan ang kanyang depensa sa Secret Realm. Habang tinitingnan ng katawan, nagsimulang magring ang relo ng ating bida. Nang tumingin si Tian sa kanyang relo, napagtanto niyang may nangyari kay Yulang. Nag-iba ang eksena, at makikita ang isang bagay na nagpalipad kay Yulang. Hinawakan ni Yulang ang kanyang espada at sinusubukan niyang tumayo. Sa kasamaang palad para sa kanya, siya ay masyado nang nanghina. Habang nanginginig, nanalangin si Yulang na dumating sana si Tian para iligtas siya. Lumapit kay Yulang ang mga halimaw na ito pala ay mga goblins, nang makita siyang nanghihina. Tumatakbo na si Tian papunta kay Yulang ng sobrang bilis. Habang tumatakbo siya, nakikita ng ating bida ang mas maraming tradisyonal na mga gusali sa Secret Realm. Pagkaraan ng ilang sandali, nakarating na si Tian sa harapan ng isang malaking gusali. Sa loob ng gusali, makikita si Yulang na pinipigilan ang dalawang goblins sa kanilang mga pag-atake. Habang nakikipaglaban siya sa mga goblins, may tumalon pa mula sa kisame. Hinampas ng goblin ang kanyang pamalo sa ulo ni Yulang. Nagsimulang manginig ang katawan ni Yulang nang makatanggap ng atake. Inilagay ng goblin ang kanyang bat sa likod ng kanyang ulo, at pinanood ang paghihirap ng ating Pavilion Master. Napagtanto ni Yulang na wala na siyang lakas. Hindi niya alam kung ano ang gagawin. Habang hahampasin ng mga goblin ang ating Pavilion Master, ipinagdasal niya na si Tian ay dadating sana upang iligtas siya. Bago pa masaktan ng mga goblin ang ating Pavilion Master, lumitaw si Tian nang wala sa oras at sinipa ang halimaw. Laking gulat ni Yulang nang makita ang ating bida. Tinurog ni Tian ang ulo ng goblin at itinapon ito sa pader. Laking gulat ng dalawa pang goblin nang makita ang ating bida. Lalong nabigla si Yulang nang makita si Tian na nasa harapan niya. Tumingin si Tian kay Yulang at hiniling na ipaubaya sa kanya ang natitira. Inilabas ni Tian ang kanyang blade at ginamit ito para laslasin ang isa sa mga goblin. Ang iba pang mga goblin ay natatakot nang makita nila ito. Tumalikod sila at sinubukang tumakas. Nang makita ito ng ating bida, ginamit niya ang kanyang kamay upang durugan ang ulo ng halimaw na kanyang kinakalaban. Madali niyang inilapit ang agwat sa pagitan ng ibang mga halimaw, at ginamit ang kanyang blade para laslasin sila. Habang pinapanood ang trabaho ng ating bida, napagtanto ni Yulang na matutulungan siya ni Tian na makamit ang hindi natutupad na hiling ng kanyang ama. Matapos mamanage ang mga halimaw, naglakad si Tian papunta sa Pavilion Master. Nagtanong siya tungkol sa nangyari sa kanya. Alam ng ating bida na malakas si Yulang para mamanage ang mga mahihinang goblin. Hiniling niya sa ating Pavilion Master na sabihin sa kanya kung paano siya nagawang saktan ng mga goblins. Napangiti si Yulang nang marinig ito.
Sinabi niya sa ating bida na hindi siya masyadong nasaktan ng mga goblin. Tumayo siya at ipinaliwanag kay Tian na nasugatan siya ng isang demonic eye python, isang high-tier na halimaw na may illusion talent. Gumamit si Yulang ng isang ipinagbabawal na teknik upang makatakas sa sawa, ngunit tinambangan siya ng mga goblins nang siya ay manghina. Nagulat ang ating bida sa nangyari. Habang naglalakad si Yulang, sinabi niya sa ating bida na ang Secret Realm ay hindi lamang may mahahalagang kayamanan kundi mataas din ang posibilidad na mamatay dito. Sinabi niya kay Tian na nagsisimula pa lang ang laban. Kumuha si Yulang ng elixir at ininom ito. Umupo siya sa isang lotus na posisyon at nagsimulang mag-recover sa kanyang lakas. Nang makitang mas nauunawaan ni Yulang ang Secret Realm kaysa sa kanya, nagtanong si Tian kung alam ba niya ang lokasyon ng pinakamahalagang kayamanan. Nagtanong siya kung alam ba niya ang lokasyon ng natural at pambihirang kayamanan. Ayon kay Yulang, ang pinakamahalagang kayamanan sa Secret Realm ay ang Vitality Stone Core. Sa kasamaang palad, ang pamilyang yun ay nakatutok na sa malalaking resources tulad ng Vitality Stone. Napagtanto ng ating bida na tinutukoy ni Yulang ang pamilya ni King Yunhei. Tinanong niya si Yulang kung nais din niya ang Vitality Stone. Sinabi ni Yulang kay Tian na wala siyang interes sa bato. Sa seryosong mukha, sinabi ni Yulang kay Tian na gusto niyang hanapin ang kayamanan na iniwan sa kanya ng kanyang ama. Nagulat ang ating bida sa narinig. Ayon kay Yulang, natagpuan ng kanyang ama ang isang napakabihirang kayamanan nang dumating siya sa Secret Realm 20 taon na ang nakalilipas. Sa kasamaang palad, ang kayamanan ay binabantayan ng isang halimaw na may special talent, kaya hindi ito nakuha ng ama ni Yulang. Ipinahayag ni Yulang sa ating bida na ang kanyang layunin ay kunin ang kayamanan. Tinanong ni Tian ang Pavilion Master kung mayroon talagang halimaw na may special talent. Tiniyak sa kanya ni Yulang na umiiral ang halimaw na iyon. Ayon sa ama ni Yulang, ang halimaw ay may mid-tier special talent at lubhang mapanganib. Naalala ni Tian na si King Yunhai ay mayroon lamang isang baguhan na special talent, at ngayon malapit na niyang harapin ang isang halimaw na may mid-tier na special talent. Napakagatlabi ang ating bida sa sobrang tuwa. Tiniyak niya sa sarili na makukuha niya ang talentong iyon. Nang matapos na niyang pagalingin ang sarili, iniunat ni Yulang ang kanyang katawan. Nang masaksihan kung gaano siya ka-flexible, sinabi ni Yulang sa ating bida na magaling na siya. Tinanong ng ating bida si Yulang kung maaari pa ba niyang ibahagi ang tungkol sa kayamanan na kanyang hinahanap. Walang nakitang masama si Yulang sa pagbabahagi ng impormasyon. Sinabi niya sa ating bida na ibabahagi niya dahil kasama niya ito. Ipinahayag ni Yulang sa ating bida na ang kayamanan ay kilala bilang Divine Soul Flower. Ito ay isang kayamanan na maaaring makatulong sa sinuman na itaas ang kanilang cultivation talent sa pinakamataas. Ang isa sa mga dahon ng Divine Soul Flower ay kayang lumikha ng isang genius o isang apex tier na Grandmaster. Ang isang Divine Soul Flower ay maaaring magpahintulot sa isang tao na pagharian ang isang lugar tulad ng Linhai Base. Nagulat si Tian sa narinig. Itinuro ni Yulang ang ating bida, at sinabi sa kanya na kailangan din niya at niyo ang kayamanang ito. Hindi ito ganap na totoo. Hindi kailangan ni Tian ng ganoong walang kwentang bagay dahil palagi naman niyang naitataas ang kanyang talento, pero talagang magagamit ito ni Yu. Tinanong ng ating bida si Yulang tungkol sa bilang ng mga stock na mayroon ang Divine Flower. Hindi alam ni Yulang ang eksaktong bilang. Ayon sa kanyang ama, mayroong 10 stock 20 taon na ang nakakalipas, gayunpaman, dahil sa paglipas ng panahon, ang ilan sa mga stock ay maaaring nasira, at kung hindi ay maaaring dumami. Alam ni Yulang na ang pinakamalaking problema sa paghahanap ng kayamanan na may kasama, ay ang hindi pagkakaroon ng sapat na kayamanan na hahatiin. Tiniyak niya kay Tian na pantay-pantay niyang ibabahagi ang kayamanan. Sinabi niya kay Tian na kailangan niyang pangako sa kanya ang ganitong bagay, upang hatiin nila ng pantay ang kayamanan. Hiniling niya kay Tian na pangako na pipigilan niya ang halimaw sa kanyang makakaya. Ngumiti si Tian at tinanggap ang kondisyong ito. Nagkamayan ang dalawa para simulan ang kanilang partnership. Nagsimulang tumakbo ang dalawa patungo sa isang partikular na destinasyon. Tinanong ni Tian si Yulang kung alam niya ang eksaktong lokasyon ng kayamanan. Hiniling ni Yulang sa ating bida na huwag mag-alala tungkol dito at sundan na lamang siya. Habang pinapanood ni Tian si Yulang na tumatakbo sa kanyang harapan,
Naisip niya na ang Divine Soul Flower ay isang kahangahangang kayamanan ngunit mas interesado siya sa special talent. Habang tumatakbo sila sa isang kagubatan, tinanong ni Tian ang ating Pavilion Master kung may plano ba siya. Naniniwala ang ating bida na si Yuleng ay may plano dahil ang kanyang ama ay may kaalaman tungkol sa Secret Realm sa loob ng 20 taon. Sinabi ng Pavilion Master sa ating bida na may plano siya. Naglabas si Yuleng ng isang item at inihagis kay Tian. Laking gulat ni Tian nang makita ang item. Sinabi ni Yuleng sa ating bida na hawak niya ang Formation Array Plate. Ibinunyag niya na binayaran ng kanyang ama ang isang Formation Master ng malaking pera para gawin ang plate na ito. Ang pattern ng pagbuo sa plate ay tinatawag na Forbidden Spatial Array. Ito ay ginagamit upang bawasan ang kakayahan ng spatial talent. Nagulat ang ating bida sa narinig nito. Hindi siya makapaniwala na may ganoong item talaga. Sinabi ni Yuleng sa ating bida na ang lahat na may kakayahan, ay mayroon talagang isang bagay na kayang humadlang dito. Ayon sa ating Pavilion Master, ang mga bagay ay palaging lumilitaw, kapag wala pang likas na kaaway ang makakatapat sa naturang kakayahan. Nakaramdam ng kakaiba ang ating bida nang marinig niya ito, napaisip siya kung ano at sino ang likas na kaaway ng kanyang talento. Sinabi ng Pavilion Master sa ating bida na hindi nila dapat ilagay ang lahat ng kanilang pag-asa sa Formation Array Plate. Ayon kay Yuleng, ang Formation Array ay magagamit lamang sa loob ng 3 segundo at dapat itong gamitin sa loob ng 800 metro mula sa target. Ang orihinal na plano ni Yuleng ay i-activate ang Formation Array, at gagamitin niya ang kanyang ipinagbabawal na teknik para labanan ang halimaw. Sa kasamaang palad para sa kanya, ginamit na niya ang kanyang ipinagbabawal na teknik upang magtago mula sa demonic eye na sawa. Dahil dito, hindi niya maa-activate ang kanyang ipinagbabawal na teknik sa loob ng maikling panahon. Sinabi ng Pavilion Master sa ating bida na hindi niya dapat sana maantala sa kanyang sarili ang pagkuha nila ng kayamanan. Na may ngiti sa labi, sinabi ni Tian kay Yuleng na tumigil na sa pagpapaliwanag sa kanyang sarili. Sinabi niya kay Yuleng na gagawin niya ang lahat para tulungan siya. Napangiti si Yuleng nang marinig ito. Pagkaraan ng ilang sandali ay huminto na si Yuleng. Hindi maintindihan ni Tian kung bakit sila tumigil sa pagtakbo. Tinanong niya ang ating Pavilion Master kung may mali. Habang nakatingin sa isang kuweba mula sa bangin, sinabi ni Yuleng sa ating bida na nakarating na sila sa kanilang destinasyon. Sinabi niya kay Tian na ang Divine Soul Flower at ang halimaw ay nasa loob ng kuweba. Nagtanong ang ating bida kung dapat na niyang simulan ang pag-atake. Sinabi ng Pavilion Master kay Tian na kailangan nila ng oras para i-set up ang Formation Array. Sinabi niya kay Tian na aakitin niya ang halimaw kapag tapos na siya sa Formation Array. Habang natutulog sa kuweba, binuksan ng halimaw ang kanyang mga mata. Naramdaman nito ang presensya ng ating bida at ni Yuleng. Naramdaman agad ni Tian ang intense pressure ng halimaw. May lumabas na portal sa likod nila. Nang lumingon si Tian, nakita niya ang halimaw sa itaas. Laking gulat ni Yuleng nang makita ang halimaw. Napagtanto niya na ang halimaw ay mayroon ding kakayahang makadama, na karaniwang taglay ng mga taong may special talent. Pinandilatan ng halimaw ang dalawa habang nasa ere ito. Napatingin si Tian sa status window ng halimaw. Ang halimaw ay kilala bilang isang teleportation bat. Ang bloodline talent nito ay Apex Tier. Ang special talent nito ay mid-tier, at mid-tier din ang gigantism talent nito. Ang ating bida ay humanga, nang makita ang halimaw na talagang may mid-tier special talent. Mabilis na napatigil si Tian sa pagtitig sa halimaw. Sinabi niya kay Yuleng na pipigilan niya ang paniki. Hiniling niya kay Yuleng na i-set up ang Formation Array. Tinanggap ng ating Pavilion Master ang utos at nagpasalamat kay Tian. Mabilis siyang lumayo sa ating bida. Sa sandaling tumakbo si Yuleng, nag-teleport ang halimaw sa harap ni Tian at ginamit ang kuko nito para kalmutin siya. Sa halip na pagtuunan ng pansin ang kanyang sugat, mas nagulat si Tian sa kakayahan nito na mag-teleport. Napagtanto niya na ang teleportation ay ibang-iba sa bilis. Ibinagsak ng paniki si Tian mula sa bangin. Ang ating bida ay bumagsak sa lupa. Siyempre, ang sugat na ito ay walang kahulugan sa kanya. Ang ating bida ay humanga sa kakayahan ng paniki at nagpasyang gandahan ng laban para sa kasiyahan. Tumayo si Tian at inactivate ang kanyang healing talent. Inilabas niya ang kanyang blade at palmwesto.
Habang nasa laban si Tian, si Yulang din ay pamwesto. Pinagdikit niya ang kanyang mga kamay at nagsimulang maglabas ng kaunting enerhiya sa formation array. Umaasa si Yulang na magtatagal ang ating bida laban sa paniki. Nag-iba ang eksena, at makikita ang halimaw na nakatitig kay Tian. Nagulat ito nang makitang hindi papatay ang ating bida. Nagpasya itong atakihin muli si Tian. Nakita ng ating bida ang halimaw na papalapit sa kanya ng mabilis. Nang makalapit ang halimaw kay Tian, nag-teleport ito at lumitaw sa likod ng ating bida. Sinubukan nitong durugan ang ulo ni Tian gamit ang kanyang mga paa. Sa kabutihang palad para sa ating bida, naramdaman niya ang ilang enerhiya sa likod niya. Inilunsad ng halimaw ang pag-atake at naduraj ang mga bato sa paligid. Sa gulat ng paniki, wala si Tian sa lugar. Makikita ang ating bida na nakatayo sa tabi ng paniki. Sinabi niya sa halimaw na ang kanyang bilis ay hindi mahihigitan ng teleportation nito. Halos parang naiintindihan ng paniki ang ating bida, nag-teleport ito sa harapan ni Tian at sinubukang kalmutin ang kanyang mukha. Bago pa lamandeng ang mga kuko ng halimaw sa ating bida, inactivate na niya ang kanyang speed talent at umiwas sa pag-atake. Tumalon siya at pamwesto. Si Tian at ang halimaw ay nagsimulang magpalitan ng mga pag-atake. Habang naglalaban ay tinawag ni Tian si Yulang. Tinanong niya ito tungkol sa tagal ng natitirang oras para makumplito ang formation. Sinabi ng Pavilion Master sa ating bida na kailangan pa niya ng 3 segundo. Sa sandaling kausapin ni Tian si Yulang, nag-teleport ang paniki. Mabilis na napagtanto ni Tian na nagkamali siya. Lumitaw ang paniki sa itaas ni Yulang at sumugod. Laking gulat ni Yulang nang makita ang halimaw na papalapit sa kanya. Bago pa mahawakan ng paniki ang ating dalaga, lumitaw si Tian sa kanyang harapan at sinipa ang ulo nito. Sa sandaling ginawa ito ni Tian, natapos na ni Yulang ang paghahanda sa formation array. Ipinatong niya ang kanyang kamay sa lupa at hiniling sa formation array na mag-activate. Kaagad, lumipad ang plate sa itaas ng paniki. Nang pumunta ang plate sa itaas ng paniki, naglabas ito ng malaking hanay sa ibabaw ng halimaw. Itinulak at pinigilan ng hanay ang halimaw. Gumaan ang loob ni Yulang nang makita niya ito. Hindi siya makapaniwala na talagang nagtagumpay sila.